Yes. Kaya naman sa tingin ko, ito na rin ay tamang oras para simulan natin itong blessing in inauguration ng ating multi-purpose at renovation naman dito sa ating pool. Yes, kaya naman upang simulan ang ating maikling programa sa umagang ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pamunahan ni Ma'am Emily Hernandez, ang ingat yaman ng Phase 2 B1. Yumuko po tayong lahat at damangin ang pasensya ng ating Panginoon. Para ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na puno ng pag-asa na ibinigay ninyo sa bawat isa sa amin. Pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa mga taong ginagamit ninyo upang maramdaman namin kung gaano ninyo kami kamahal. Kami po ay nagtipon ngayon upang pagdiwang ang isang mahalagang tagumpay. Salamat po sa inyong walang sawang paggabay sa amin. Ang bagong kayong gusali sa aming pamayanan ay malaking tulong sa aming lahat. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Gabayan mo po kami at patnubayan sa aming mga gawain. Ang inaugurasyon ng proyekteng ito ay hindi naging matutumpay kung hindi dahil sa inyong gabay at tulong. Nagpapasalamat din po kami sa butihin at masipag na opisyalis ng aming lungsod ng Pasig at Barangay Manggahan sa pagtapos ng proyektong ito. Sa bawat hakbang at disiplin, ikaw ang aming naging liwanag at pag-asa. Sa iyong biyaya, nakarating kami sa puntong ito. Hinihiling namin, O Diyos, na ang rosaling ito ay magsilbing instrumento ng kabutihan, pag-asa at kaayusan. Naway magtagumpay kami sa aming mga layunin na maglingkod ng tapat sa aming pamayanan. Kami po ay nagdarasal na patuloy ninyong pagpalain ang bawat isa sa amin at ang aming komunidad. Hinihiling namin ang iyong patuloy na gabay at pagpapala sa aming mga plano at sa lahat ng mga taong makikinabang sa proyektong ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Father, and Son, and Holy Spirit. Maaari na po tayong magsuko. At syempre nandito po ang ating isang masipag na konsihal, Consi Maru Martirez. Magandang umaga po. Yes, and once again, welcome po sa ating blessing and inauguration ng multipurpose hall at syempre ang renovation ng covered court. Gusto natin acknowledge syempre lahat ng ating bisita, isa-isa natin. Nandito ang ating Konsehala Angelo De Leon. Yan, syempre andito rin ang ating Konsehala Saibel Asilo Gupinan. Kasama natin Consi Maru Martirez. At syempre kasama natin ang Vice Mayor Donald Jaworski. At syempre ang ating pulong lungsod, Mayor Vico Soto. Kaya, syempre, on behalf of Konsehala Cory Raimundo, kasama natin ang kaibigan, Consi Boy Raimundo. At also, nagpapasalamat din tayo kasama natin ang ating mga masisipag na barangay Kagawad. Nandito sa Kagawad, Gloria Luanhati. Kagawad Kurt Serrat. Kagawad Danmar Santos. Kagawad Prince Cedric Cruz. At ating masipag na kapitan, syempre, Kapitan Jean A. Yes, maraming salamat po. Syempre, kasama rin natin sa unahan ang presidente ng Phase 2 B1 Homeowners Association, Pres. Jeline Cesar Lopez. Magandang umaga po. At sa inyo lahat, magandang umaga. No, para formal naman na buksan at magbigay sa atin ng kanyang panimulang mensahe o opening remarks. Atin ang tawagin ang napakasipag at very energetic namin pulong barangay, Kagalang-galang, Kapitan Jean A. Cruz. Maraming salamat, Win at SARG. Masaya po tayo na dito sa Phase 2 B1 sa loob mo ng
isang linggo ay nandito kasama ho ang ating mga opisyal ng lungsod ng Pasig para magpasinaya ng mga pagawa ng bayan dito ho sa ating lugar. Yung kamakailan lang ho, itong week na to ay nagpasinaya ho tayo isang drainage system na magtutugon ho patungkol ho sa problema ng isang lugar na ang tagal-tagal ng problema yung baha doon sa teachers village. Yung problema ng baha sa teachers village. Natutuwa tayo na aralan ng ating lungsod, ng ating barangay, kasama ang DPWH, nandiyan si Ma'am Gigi, si Engineer Arnold, si Engineer Bebot, si Engineer Gerald, na tumutugon doon sa study ng mga pangangailangan natin. Dito sa atin, sa Barangay Manggahan, bukod sa inventory ng mga kanal, inventory ng flood mitigation dito sa ating sa Barangay Manggahan, ini-inventory rin natin ho yung mga pasilidad dito sa atin. Inaalam ho natin kung yung mga pasilidad ho natin ay nagpa-function ba ng maayos? Ito ho ba ay mga accessible sa mga PWD? Ito ho ba mga pasilidad ho natin ay may maayos na connection ng tubig, connection ng Meralco? Dahil ho dyan sa mga inventaryong yan, nalalaman ho natin kung ano pa yung dapat gawin dito sa ating lungsod. At lubos po tayo nagpapasalamat kay Congressman Roman Romulo dahil ho ang fondong ito ay nagmula ho sa kanyang opisina sa Congressional Fund. At nakakatuwa ho dito sa lungsod ng Pasig na hindi ho nag-aaway-away ang mga mayor, ang congressman, ang vice mayor, samantalang sa ibang lungsod, nag-aaway yung, pumunta lang mo kayo sa kalapit na bayan natin, Marikina, nag-aaway yung mayor, nag-aaway yung congressman, naghahabulan sa pagpapagawa ng multipurpose, naghahabulan sa pagpapagawa ng basketball court. Dahil may away doon sa lungsod. Pero dito sa atin, sa lungsod ng Pasig, nakikita ninyo sa pagtutulungan ng congressman, ng vice mayor, ng mayor, kasama ang barangay, at syempre kasama kayong mga homeowners association, nandyan si Pres Jeline, nandyan si Pres Efren, nandyan si Pres Joy, nandyan si Pres Lydia, nandyan ang ating admin ng karangalan, si Ma'am Rodora Medina. Sa pagtutulungan ito, marami hong nagagawa dito sa lungsod ng Pasig. Kasi sino nga naman mo ang gusto ng isang engineer na gagawa ng isang programa at proyekto na pupunta sa isang lugar na may away? Sino mo ba ang gusto ng isang politiko na pupunta sa isang HOA na yung mismong mga HOA ay nag-aaway-away? Di ba ho mas maganda ho na nakikita ho natin na matino, mahusay at maayos ang mga nanunungkulan sa taas? Kasama rin ho, siyempre ho, yung mga nanunungkulan, hindi lang sa barangay, kundi dapat ho kasama rin ho kayong mga nanunungkulan dito ho sa ating, sa mga homeowners association. Confident po ako sa pamumuno po ni Pres Jeline Season, sa pamumuno po ni Pres Efren, sa pamumuno po ni Pres Lydia, ni Pres Joy at ni Admin Rodora, dito po sa atin sa Karangalan, payapa po tayo at mairaraos po natin ang ating home election sa susunod na Mayo ng payapa at matiwasay compare mo sa mga ibang lugar na ang gulo-gulo dahil mismo mga HOA ay napolitika. Ganun rin po ang reminder ko sa mga HOA officers po natin. Hanggat maaari, ilayo po natin ang mga HOA o matters natin sa politika. Yan mo ay dadaan lang. Pagkatapos mo ng Mayo, hindi na ho tayo mababalikan yung mga yan. Pero tayo ay mananatili ho bilang isang barangay na magtutulungan kasama ho si Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, at Vice Mayor Dodot Jaworski. Mabuhay mo ang Barangay Manggahan. Tunay nga ho umaagos ang pag-asa dito ho sa Barangay Manggahan at patuloy mo natin paaabusin ang mga pag-asang ito at ang mga oportunidad na to para mo makinabang po ang ating mamamayan. Maraming salamat po. Once again, palapakan po natin, Kapitan King A. Cruz. Matapos ang ating kapitan, pagbigyan naman natin ang pagkakataon bumati ng may pagbati mula sa ating konsihala, Simon Asilo Gutila. Ayan, good morning po sa
sa lahat. Nais ko lamang i-congratulate, syempre, si Ma'am Jeline, ang mga opisyales, ang ating mga HOA President. Congratulations po sa mas pinaganda at pinabago na ating pasilidad na alam ko malaking tulong hindi lamang po sa ating mga basketballista, kundi sa ating mga senior at sa iba pang kabataan. At lalo-lalo na sa mga programa ng ating barangay. Kaya muli po, congratulations po sa inyo lahat. Panatilihin po natin maayos at malinis ang pasilidad na ito para po maipagamit pa po sa mga susunod pang panahon. Kaya muli, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po si Hana Saibel Asilo Gupina. Pagbigyan din natin ng pagkakataon, bumati sa atin ngayong umaga, Fonzie Maru Martinez. Salamat po at good morning po sa ating pong lahat. Good morning! Ayan, para masaya po tayo ngayong umaga, may papasinayaan po tayo isang multi-purpose hall para po dito sa Karangalan. Ano? At congratulations po sa inyong pamunuan at syempre sa lahat po ng nandito. Salamat rin po syempre kay Congressman na naglaan po ng pondo ang ating nasyonal. Kaya pasalamatan rin po natin ang buong Pilipinas dahil ang national tax po o pondo po ng nasyonal ang pinanggalingan po nito ng ating multi-purpose. Palakpakan naman po natin yan. At syempre, konting paalala lang po ngayong umaga, no? Kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito pong panahon ng 2025, lagi po tayong maging mapanuri, lagi tayong one step ahead sa lahat po na nangyayari sa atin. At lahat po tayo laging mag-iingat dahil may pagkakataon po tayo na hubugin po ang kinabukasan ng bawat Pasigueño. Ito pong panahon ng pagpili na ito, siguraduhin po natin. Titignan po natin ang karakter. Siguraduhin po natin, hindi lang basta accomplishment, kung paano na-accomplish ang kanyang mga accomplishments. Kaya dapat masigurado rin po natin itong mga values o itong karakter na ito ay may malalim na pundasyon at hindi pangharap lamang. Siguraduhin po natin ang mga politiko po natin ay gagawa po ng tama kahit wala nang nakakakita. Muli po, Barangay Manggahan, magandang umaga at mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat, Fonzie Maru Martinez. Grabe yung energy ngayong umaga. Good morning! Yes! At sinagat na naman. Sa Nadia College, nandito na rin si Reverend Father Mark Cesar. Good morning po. Good morning to Father. At sa Nadia College kanina, nandito rin pala ang ating marigigigawat, kagawad Joe Lima po. Yan. Narapagyan na rin this morning. Nawala siya kanina sa puan. At yan, partner, I think pwede rin tayo magtuloy-tuloy sa ating programa. At para magbigay ng mensahe sa ating lahat, ang kakampi ng Pag-asa, Vice Mayor Dodo Jaworski. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin ko muna siyempre ang ating bating Mayor Rico Soto, ama ng Barangay Manggahan, Kapitan Kim Cruz, sa kanyang mga kagawad. Good morning. Of course, yung ating mga konsehal na nandito ngayon. Si Maru Martinez na bagong gupit. Kaya malakas ang energy niya, bagong gupit. Councilor Angelo De Leon, Councilor Saibel Asilo, Councilor Cory Regundo through the presence of Boy Raimundo. Of course, yung presidente natin ng ating HOA, Magdalene Susan Lopez, ang ating pong mga iba't ibang mga opisyales sa iba't ibang mga HOA na nandito po ngayon. Good morning din po sa inyo. Siyempre, ang ating public works na talagang sila naman ang dahilan bakit natapos yung project natin kaya Good morning kay Father Mark. At sa lahat po sa atin, yun po isang talagang napaka-special na araw dahil napakaganda na ng Indian Court, ng inyong extension, ng inyong multi-purpose building. At sana po, yun nga, palagi po sinasabi, itong mga proyekto pong ito, although ito ay galing naman po sa national government natin through the effort po ng ating Congressman Roman Romulo, ito po ay taxpayers' money, di ba? Kahit ano po ang sabihin ng kahit sino magsabi, basta po ito ay galing sa gobyerno, hindi po ay galing sa bulsa ng aming mga politiko. Yan po ay galing
sa taxpayers' money. Kaya mas lalo po dapat natin pangalagaan ito. No? Kanina, nagsalita niya si Congressman Roman. No? Medyo huli lang po kami ng konti kasi yung schedule namin talaga 9 o'clock eh. So galing po kami sa Rosario, Platboy, no? At Mayor Vico. But anyway, palakpakan niyo naman si Congressman Roman Romulo. Napaka-swerte po natin sa ating congressman dahil hindi lang masipag po sa loob ng Kongreso. Kita niyo naman, siya po ang head ng ating Basic Education Committee sa House of Representatives. No? Sobrang busy niya po doon, pero palagi naman po namin siya nakakasama sa lahat po ng ating mga lokal na programa sa lungsod ng Pasig. Kaya napakaswerte po natin sa ating Congressman Roman Romulo. But anyway, balik po ko sa ating kwento. Anyway, nandito na rin po tayo sa blessing na ito. Sabi ko nga, pangalagaan po natin ang ating mga pasilidad, no, na tinatayo ng ating pamahalaan. Sapagkat bilang mga mamamayan, meron din po tayong responsibilidad. Madalas po kasi, no, sa aming pong pag-iikot, no, madalas po kasi na ang taong bayan palaging humingi na sa klodo sa ating pamahalaan. Tama naman mo kasi dito po tayo para magbigay ng servisyo, para magbigay ng mas magandang komunidad para sa ating mga mamamayan. Pero sa pagbibigay po ng tulong ng ating pamahalaan, kami po ay nakikiusap at humingi po ng tulong sa bawat isang mamamayan. Na kung nais talaga natin mapagandang ating bayan, mapagandang ating bansa, tayo mismo mag-ambag. Hindi po mag-ambag sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, pero mag-ambag sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting mamamayan. Bakit ko nasasabi ito? Dahil katulad ko ng madalas kong ikwento sa aming pag-iikot lang, no? Sa Oplan Kayusan, ang una kong problema pagbaba namin sa mga komunidad ay ang problema sa tubig baha. Pag binuksan ko yung drainage, ang laman ng drainage ay basura. Basura ng galing kay Nini, sa tao rin ng gagaling. Basura ng gagaling sa mga anak natin. Pagmasdan po ninyo, tumayo po kayo sa harap ng sari-sari store, maghintay kayo ng batang bibili ng candy, bibili ng tubig, bibili ng soft drinks. Pagkatapos nila kainin yung candy, tignan nyo kung saan nila itatapon yung basura. Diretso po sa kalsada. Ang tanong ko, bakit hindi natin tinuturuan ng ating mga anak na magkaroon ng insignia? Pero pag tayo nabaha, ang sinisisi po natin ang ating gobyerno. Di ba meron parang discorrect? Parang may mali, no? So, kailangan po tayong mag-ambag. Turuan po natin ang ating mga anak. Isa pang problema, paborito kong problema, dumi ng aso. Ang mga HOA, alam po ninyo yan. Paglabas ninyo ng mga kalsada, nagkalat ang dumi. Bakit? Kasi wala tayong malasakit sa kapwa. Nag-aalaga tayo ng aso, pero dahil ayaw natin pulutin yung kanilang dumi, o ayaw natin asikasuhin yung ating mga alaga, buksan natin pinto, bahala na kayo sa buhay nyo, bahala na yung kapitbahay ko, basta magdumi kayo, hindi yung maglilinis. Kami po, pumunta kayo sa aming lugar, malinis po ang aming lugar, wala kayong makikitang dumi ng aso. Alam mo bakit? Ako, mahilig sa aso, 7 po ang aso ko. Pero pag linabas namin ang aso namin, at dumumi, pinupulot po namin. Pati misis ko si Mikey, may dala pong supot. Pupulutin yung dumi at itatapon sa tamang lugar. Ang tanong, bakit kami kaya namin gawin? Minsan po kasi, pagdating mo namin sa mga komunidad, ang sinisisi palagi ang barangay. Captain, ilan ang iyong empleyado sa barangay? 480. Ilan ang residente sa barangay Manggahan? 120,000. Isipin mo, 400 lang po sila, 120,000. Paano magagawa na maalagaan ng barangay ang 120,000? E po, 400 lang sila. Pati ba naman dumi ng aso, problema po ng barangay? Kaya po ako ng ganito nagsasalita, no? Kasi kung nasanay po tayo, lalo-lalo na pagparating na pong eleksyon, lahat po ipapangako sa inyo. Ipapangako sa taong bayan na mayroong magandang darating na kinabukasan natin, lahat ibibigay sa inyo.
Ako naman magsasabi ng totoo sa inyo. Ilan ang politiko humarap sa inyo at mangangako ng magandang kinabukasan. Ako lang siguro magsasabi sa inyo, kung hindi kayo mag-aambag, hindi po magbabago ang buhay ng taong-taong. Lahat ng pagbabagong inumpisahan at nagawa ni Mayor Vico Soto sa loob po ng City Hall. Napakalaking sakripisyo po ng ginawa ni Mayor Vico para pumabago ang City Hall. Pagpasok namin sa 2022, sinamahan namin si Mayor Vico. Lahat po ng mga sakripisyo, kasama po ang aming council. Lahat po ng pagbabago mula sa pag-aalaga ng kabanang bayan, mula sa paggagastos ng pera ng taong bayan, yan po ay nabago po natin lahat. Hindi naman siya perfecto hanggang ngayon, pero tuloy-tuloy po natin ginagawa ito. Bakit? Gusto po natin ma-improve. Ngayon po doon tayo sa next step. Next step po natin, nabago na natin po yung loob ng City Hall. Ngayon naman po kailangan natin baguhin yung mindset ng mga menakasa. Na tayo mismo magkaroon ng panaharap, no? Maging parte tayo ng solusyon. Lahat po, pinapaganda na natin ang ating mga fasilidad, ang ating namin, ang ating komunidad, no? Pero kailangan po namin ng tulong ng bawat isa sa inyo. Hindi po namin kayang gawin mag-isa. At tulad po niyan, sa iba't ibang lugar po sa Pasig ngayon, dahil ng mga eleksyon, nagsabog na ang ayuda. Diba? Nagkakalat po ang ayuda ngayon. Bigas, grocery, kung ano-ano. Ito po ang tanong sa inyo. Magkano ba sweldo ng isang mayor, congressman o vice mayor? O pati konsihal? Malaki ba sweldo namin? Maliit lang ang sweldo namin Pero bakit namumuhunan ng iba para magkaroon ng pwesto? Alam ko na magsasabi sa inyo bakit namumuhunan ng iba. Kasi nakikita nila ang budget ng Pasig ngayon, 22.4 billion pesos na. Yan po ang dahilan. Pag upo ni Mayor Vico, magkano po ang budget ng Pasig? 10 billion. O rewind pa ako ng konti, 2004. Congressman po ninyo ako. 2.8 billion ang budget ng Pasig. Check the records. 2.8 billion. In 15 years, naging 10 billion. Under the good governance of Mayor Vico Soto, mula 10 billion in 2019, in 5 years, 22.4 billion. Yan po nagagawa ng good governance. At ano sinasabi ng iba? Hindi daw importante ang anti-corruption, importante daw delivery ng services. Ano ang service ang mabibigay mo kung kalahati o higit kalahati inapupunta sa bulsa ng mga politiko? Yung dating gawin, 20-30% napupunta sa mayor. Pag nakita ng mayor ng, ay si mayor pala kumukuha, sasabihin ng vice mayor, teka muna, kung meron si mayor, dapat meron yung vice. Sasabihin ng konsihal, teka muna, kung meron si mayor, meron si vice, dapat konsihal meron din. Tapos dadaan sa bawat opisina doon sa loob ng City Hall. Bawat opisina yun. Mula sa treasury, sa accounting, lahat yun, may pumunin. Ang tanong, ano matitira sa taong bayan? Wala na. Kaya po kailangan po namin ng tulong ng bawat isa sa inyo, hindi para manatili kami sa pwesto. Kasi hindi namin kailangan ng pwesto o posisyon. Ang kailangan po namin, mga katuwang, na maniwala na mayroong pang mga tao matitino na gustong mabago ang buhay ng ating mga kababayan. So, mabalik na rin po ako dito sa ating blessing. Alagaan po natin itong pasilidad na ito. Alagaan po natin itong mga ginagawa ng ating pamahalaan. At mula po sa amin, sa giting po ng Pasig, no? Kasama po ni Congressman Roman, Mayor Vico, 10 po ng aming mga konsehal. Sana tuloy-tuloy po ang pagbibigay nyo ng tiwala sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat, Vice Mayor Dodo Jowers. Ganda ng message niya sa atin. Yes. Ang sabi niya sa atin, hindi na uso. Sa panahon niya, uso na ang bagay. Oo, mag-ambag ka naman. Yes. Ikaw ba mag-aambag ka? Yes, ang ambag ko ay maging isang good law-abiding citizen. Sa simpleng pagsunod sa batas at pagiging may malasakit sa ating gobyerno ay malaking ambag na ho yun. Ikaw, partner, anong ambag mo? Ako siguro ang magandang maiaambag ko ay hindi ako magkakalat ng fake news. Ayan, maganda yan. Gusto niyo yan? Gusto niyo yan?
Lalo pa papanahon po, gamitin na natin itong pagkakataon na to. Kasi marami mga lumalabas sa Facebook. Yes. Malalaking pages yung mga natandang. I don't know why. Yes, kaliwat kanan na po ang fake news dito sa Pasig, actually sa Pilipinas po. So, nais po namin kayo paalalahanan na maging mapanuri, mabusisi sa lahat ng nababasa at nakikita sa social media. Hindi po lahat ng nandun ay tama. Hindi po lahat ng video sa TikTok ay tama. Meron pong pagkakataon, lalo po ngayong panahon na to, yes, uso ang AI. Therefore, picturean niyo po kami. Sa Facebook or sa TikTok, pwede ko po makitang nagyayakapan na kami. Sino nakakita na ng gano'n? Grabe ang teknolohiya ngayon na kung hindi natin gagamitin ng wasto at tama ay tayo rin ang Mapapahama. Yes, Kaya mapapahama. beware, maging matalino at maingat sa pagsubaybay natin sa mga online platform. Make sure to follow the official pages ng ating Yes. gobyerno at mga sinusundang Yes. tao. Yun pa lang po, hindi magpapakalat ng Facebook, malaking ambag na po yun. Ng fake news ay malaking ambag na po yun. Dahil dito Sa Facebook, P1, uso ang ambagan. Alright, maraming salamat sa message ng ating Vice Mayor. Ngayon naman, para magbigay ng kanyang mensahe ang pinaka-aabangan ng lahat. Ang ating masipag at magiging na City Mayor, Mayor Vico Soto! Maraming salamat. Kupula po kayo. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang karangalan? Kamusta po ang barangay Manggahan? Ayun, magandang umaga, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal na nagbigay na rin ng kanilang mga mensahe kanina, sa ating mga barangay officials, sa pamumuno ng ating anak ng Manggahan, si Cap Peter Cruz. Binulungan ako ni Cap Consi kanina, sabi niya dapat anak ng Manggahan. Natawag siya anak. At totoo naman, anak ng Manggahan yan, kahit saan ka naman punta. May pamag-anak po yan. Hanggang Santolan, lahat po ng taga-Manggahan, lahat ng taga-Santolan, hanggang Nilapas, puro pamag-anak po ni Cap Consi po natin. Pero sa puntong ito, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa atin para maging posible ang proyektong ito. Napakaganda po ng sitwasyon o kalagayan po natin ngayon sa Luzon, Pasig. Dahil nakikita natin mula sa, hindi lang mula barangay, kundi mula HOA hanggang barangay, hanggang lungsod, hanggang national ay nagtutulungan po lahat. At kaya ngayon po natin pasalamatan unang-una po ating nasyonal na pamahalaan sa pamumuno ng DPWH. Mga kaibigan natin wala DPWH, ayan na. Maraming salamat po. Lagi po sinasabi ngayon sa DPWH, sabi kay DP, yung mga proyekto po ng DP ngayon sa Pasig, napansin ko lang, paganda ng paganda ang mga gawa ng DPWH. At siyempre dahil yan sa mga kawalik ng DP, pero dahil din po yan sa ating masipag na Congressman Roman Romulo. Ang ating Congressman, siyempre ang unang trabaho ng Congressman ay gumawa ng batas. Hindi po nagpabaya kailanman ang ating Congressman. Napakasipag ng ating Congressman. Kung hindi niyo po nababalitaan yung mga batas na naipasa po ni Kong, hinihikayat ko po ang bawat isa sa atin bilang mga pasilyo. Dapat alam po natin ang ginagawa ng ating Congressman. Pwede din po i-search sa kanyang Facebook page o kahit sa balita. Madalas sa diaryo din po, baka hindi niyo po nababalitaan. Talagang napakagaling, napakasipag ni Congressman. Kaya sana alam po natin lahat ng mga ginagawa po niya. Mula sa mga ipapasang batas hanggang sa mga manuhalang batas nito. Kasi hindi lang importante ng isang kongresista. Ang pangalawang trabaho ng congressman ay yung budget natin, yung national budget po, ay dumadaan sa kanila. Kasi suri po nila yan, pinag-aaralan po nila yan, at sila po may papasa ng national budget natin. Kaya ang ating congressman, sinisiguro niya siyempre, sinisiguro niya na kung may budget ng national, dapat ibigyan ng ating distrito dito. Ibig sabihin nakalaan para sa mga programa, proyekto dito sa Luzon, Pasig. At nagagawa po yan ng congressman
Kaya maganda rin po yung ugnayan natin ni Kong. Kaya napakaswerte ko po bilang mayor, napakaswerte ko po na maganda yung relationship o ugnayan ng mayor at ng congressman. Sabi nga ni Kapkin kanina, madalas may mga naririnig tayo sa ibang, hindi naman natin nilalahat, pero may ibang lugar naririnig tayo, nag-aaway yung congressman at mayor, nag-aagawan sa project ang congressman at mayor, pati ng barangay. Pero sa Pasig, hindi po nangyayari yan. Una po dahil maganda ang teamwork ng inyong congressman, mayor, at city council kasama ang barangay ko. At ang pangalawa, yung iba, baka nandun po nung nakarang inauguration din natin. At ito, totoo lang din naman, kaya hindi po nag-aaway ang congressman at mayor dito sa Pasig at ang city council at ang barangay, kaya hindi po nag-aagawan sa project. Alam niyo po kung bakit? Dahil hindi po namin ito pinagkakakitaan. Kaya kung sino makakapagpagawa, okay, tulungan po. Hindi agawan, nagtutulungan po tayo. Nasaan po dito ang mga balita ko, hindi lang daw taga-Phase 2 B1 ang kasama po natin ngayon. May mga taga-B2 rin po ba? Phase 2 B2, meron po. Nasaan po sila? Taas lang po ng kamay. Ayan, nandiyan po. Hello po, magandang umaga din po sa inyo. Phase 2 C1, meron din po tayo. C1. Yan, marami din po sila. C2. Is to see po, meron din po, complete attendance po tayo, Kap. Pero siyempre, siguro, karamihan po sa atin ay nag-iwanasan po mga taga-Phase 2 B1. Yes, Janine, magandang umaga po sa inyo. Alam ko, ikwento ko lang po, kadalasan, pag may mga inauguration, nakapag-kwento kami ng konti. Pero sa totoo, sa dami ng magandang nangyayari sa ating lungsod ngayon, yung 20 minuto, o kahit sabihin isang oras kami magkwento, kulang po para makapag-report sa inyo. Diba, pag nag-state of the city address ako, higit kong pinagkakasya sa isang oras, pero minsan talagang kahit isang oras na ako nagsasalita, hindi ko talaga may report lahat sa dami ng magandang nangyayari. At pati sa, siguro alam naman ng marami sa inyo, kasama po namin si Ma'am Jeline sa Pasig Employment Services Office po natin o yung peso po natin. Pati sa peso, yung madalas na ikwento natin yung sa larangan ng healthcare, edukasyon, dami na po natin scholars ngayon, yung sa persons with disabilities. Pero pati sa peso natin, ang daming magandang nangyayari, yung mga temporary employment po natin. At alam niyo, isa sa maganda, bukod sa dinadamihan natin yung beneficiaryo, dinadamihan natin yung natutulungan, lahat record-breaking po tayo mula sa bilang ng scholars hanggang sa bilang ng sa agapay natin at lahat ng mga temporary employment, yung mga intern natin, kasama ng private sector po, mga estudyante natin tulungan natin. Record-breaking po sa lahat ng services, lahat ng programa ng pamahalaan. Pero alam niyo kung saan ako pinaka-masaya at pinaka-proud para sa ating global na pamahalaan. Ay, dun po sa mga pagbabago na napagtagumpayan na natin. Narinig niyo yung nakwento kanina ni Vice Mayor Dodon, mga pagbabago natin sa procurement, marami tayong natitipid na hindi na uso ang kickbackan sa lokal na pamahalaan. Pero pati po yung sa sistema at kultura ng pag-gobyerno at pamahala po natin sa lungsod. Malayo-malayo na po ang ating narating. Halimbawa na lang po yung dating sistema na ginagamit ng resources ng pamahalaan para hawakan tayo sa leeg, yung palakasan at takutan. Alam naman po natin, di ba? Hindi lang naman sa Pasig. Pero talagang nangyayari po yan. Sino yung mga nakaupo, gagamitin yung resources ng pamahalaan. Ang pinaka-paborito nating halimbawa, ang naging simbolo po nito, ang pamaskong handog po natin. Di ba dati, pag malakas kang samahan, mas marami kang makukuha. Lahat meron. Pag organization, ay lahat ng miyembro meron. Pagka miyembro ka ng organisasyon na hindi paborito o nakaaway, malamang wala po matatanggap. Ang ginawa po natin, tinanggal natin yung palakasan. Ito po, simbolo lang, pero ito yung pinakamadaling ipaliwanag po kasi. Tinanggal natin yung palakasan, tinanggal natin yung takutan. Ngayon, malaya po tayo kahit anong kung nasaang lugar ka, nasaan ka man sa politika, hindi na natin tinitignan yun.
Basta ikay taga-Pasig, ikay Pasigenyo, ay lahat merong pamasukan doon. At ganyan po yung ginawa. Pabahay-bahay pa nga po tayo. At ganyan din po yung ginawa natin. Pati sa mga ibang serbisyo ng pamahalaan. Yung ibang ginawa natin, maaaring nung una, hindi pa masyado maintindihan. Nung una, may mga, siyempre pag may pagbabago, hindi may iwasan. Meron talagang tututol. Lalo na pag yung talagang nakikinabang ka sa lumang kalakaran, talagang tututol ka pag may pagbabago, kahit maganda naman yung pagbabago. Isang halimbawa po dyan, dati po, merong mga blue card yung senior, yellow card, yung mga ibang Pero para makakuha ng blue card o yellow card, kailangan i-apply mo muna yun. Pagkalaban ka, malamang hindi ka makakuha ng yellow card na yun. Pero pag may blue card, yellow card, dinala mo yan sa ospital, pwedeng maging discount, baka libre yung mga serbisyo. Nung naupo po ako, tinanggal ko yung blue card at yellow card. May mga iba, nagalit po. Pati yung mga ibang senior, nagalit po sa akin kasi hindi pa nila siguro na intindihan o nakita ko ano ba yung balak natin. Pero ngayon, wala ng blue card, wala ng yellow card. Pero basta Pasig resident ka, basta taga-Pasig ka, libre po. Kung balance billing tayo sa ospital. Kasi ayaw natin na may servisyo. Opo, hindi perfecto ang ating pamahalaan. Imposible naman po ma-perfect eh. Importante yung direksyon. Importante, araw-araw gumaganda, araw-araw nag-i-improve. Pero makikita po natin, ang direksyon natin ay hindi yung iilan lang yung makikinabang. Hindi yung kailangan may card ka pa o kailangan malapit ka sa pamahalaan. Kailangan malakas ka para mas marami kang makuha. Kailangan nakadikit ka, malapit ka sa kusina para makakuha ka ng mas magandang benepisyo o serbisyo. Hindi po tayo sa Pasig ngayon, ginawa nating patas, ginawa po natin walang palakasan. Basta taga-Pasig, pare-pareho ang natatanggap o pwedeng makuha na serbisyo. Yan po, marami pang pwedeng halimbawa, pero yan po siguro, nakita naman po natin. At yung sa takutan, tinanggal po natin yan. Nandito na po tayo ngayon. Pero siyempre, sabi nga, may pagbabago, hindi lang po sa umpisa na may aangal o may tututol o may papalag. Meron po talaga na talagang nakikinabang o nakinabang noon dun sa lumang kalakaran at gusto po nila na i-atras po tayo. Pero ako, confident po ako na dahil nakita na ng nakararami kung ano yung klase ng pag-gobyerno na pinatutupad po natin ngayon sa lungsod ng Pasig, ay bilang isang lungsod, hindi naman po tayo papayag na aatras tayo. Kailangan pasulong tayo sa lungsod ng Pasig. Pasulong, paabante po ang ating direksyon. Hindi ko po alam po ano yung mga nakwento kanina ng ibang konsehal natin. Bago po ako dumating, nakwento ba ni Councilor Angelo ang kanyang ordinansa para sa mga bedridden po natin na mga kapitbahay at kamag-anak. Councilor Angelo, ba't hindi mo kinuwento? Talaga, pabalikin natin si Councilor Angelo. Sabi ni tatay, baliwan, ako na magkukwento para sa kanya. Alam niyo naman, sila si Angelo at mga konsepto natin, makiyain po talaga mga konsepto. Hindi naman halata, Isang halimbawa na lang po, totoo, dami kong gusto ikwento, pero abutan tayo ng tanghali dito, Yung sa mga bedridden po natin, hindi na talaga makapagtrabaho, pati yung mga cerebral palsy. Alam natin, ang hirap po, may pasyente po tayo sa bahay. Magbibigay po tayo ng tulong. Bukod sa hospice program na existing na po ngayon, magbibigay na rin po tayo ng regular financial assistance, pamamagitan ng social measure. Yung sa senior naman, sabi sa akin, may mga senior tayong kasama dito. Nasaan po sila? Ang bihira na halos lahat pala ng kausap ko ay senior citizen. Hindi kayo nagsabi ka agad. Hindi sana yung mga programa sa senior ang kinuwento ko. Pero siguro alam niyo na naman po yung mga ibang programa natin sa senior citizen. Dati na naman yung 3,000. Pero inabuti po natin na mag-expand ng mga programa natin. Ang isa po sa pinaka-expand natin, yung octogenarian, tingnan nyo na lang po yung mga announcement natin, para maiksi na lang po. Pero yung sa local senior pension natin, i-expand po. Pasado na po ang ordinansa, inayos na lang ng OSCA yung guidelines natin, malapit na po.
mga may SS pension na maliliit, 4,000 and below na SSS pension, qualified na po sila sa local senior pension po natin. So yung iba may DSWD sa national, may pension. Siyempre, pwede rin po yun sa local senior pension. Yun po yung mga nauna, nasa 20,000 na po ang beneficiaryo natin sa ating lokal na pamahalaan. Ngayon po, pati yung may mga maliliit. Meron pa dito, may maliliit na SSS pension. Marami rin pala. Ayan, antayin nyo lang yung guidelines kasi pasado na po yung ordinansa. Ayun na po yung mga next na kasama natin. Sa ngayon, sa 1,500 per quarter po ang releasing po natin ito. No? At kaya po natin nagagawa ang mga bagay na ito, pati yung mga ibang malalaking proyekto po natin ngayon. Hindi lang yung malalaki, pero lahat ng sektor, lahat ng programa ay nagagawa po natin ngayon. Malaki ng malaki yung mga naitutulong po natin sa tao. Pero yung focus natin, yung tulong na pangmatagalan, hindi yung tulong na pang isang araw lang. Ibig sabihin, edukasyon, social pension, hindi yung minsan talagang kailangan ng ayuda, diba? Minsan talagang hirap ng buhay, lalo na ng panahon ng pandemya, marami na wala ng trabaho. Hindi naman din natin inakaligtaan yan. Minsan, kailangan mo. May mga medical assistance po tayo, financial assistance. Pero, mas importante po para sa isang pamahalaan na mag-focus sa mga tulong at serbisyo na pangmatagalan. Kumbaga, dapat maitaas natin ang antas ng paubuhay. Hindi yung isang beses, isang tulong, pagkatapos ng 1-2 araw, ubus na po yung tulong ngayon. Kung malaking tulong, baka hanggang 1,000, 2,000. Pero kailangan po yung tulong natin sa tao, yung pangmatagalan, hindi mauubos basta-basta. Gaya ng edukasyon, pag nakapagtapos ang isang bata, dala-dala na yung panghabang buhay. Walang sino man ang makakakuha sa kanya ng diploma niya, panghabang buhay. Kaya, alam niyo po ba, nakasama yung Pag-asa Scholarship? Di ba yung Pag-asa Scholarship, buong tuition, sagot ng pamahalaan. Bukod sa kasama ang Pag-asa Scholarship program natin, nasa record-breaking 25,000 scholars na po ang Pasig City Scholarship po natin. At kaya po natin nagagawa ito, kaya tayo nakapag-focus dito sa mga tulong na pangmatagalan, ay lahat ng sektor, tumaas ang budget natin para sa kanila. Nagawa po natin ito dahil sa mga pagbabago at reforma na nasimulan po natin noong 2019. At kaya po, kailangan ko rin magpasalamat sa inyo. Una, kayo pong lahat ay taxpayers. Kahit walang income tax, kahit bumili ka lang ng kung anong candy sa tindahan, taxpayer na po tayo lahat. Pati bata, 2 years old, binili po. Gatas nila, may tax po yun. Lahat po tayo dito taxpayer. Kaya lahat po tayo ay may ambag. Sabi nga ni Councilor Maro, dapat buong Pilipinas, pasalamatan natin kasi lahat tayo may ambag. Lahat po tayo may ambag sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Pero pangalawa po, ako po yung papasalamat sa inyo ng taus-puso dahil yung mga nagawa po natin dito sa Pasig. Marami po, nung nag-uumpisa tayo, sinabi nila, imposible ang mga gagawin natin. Imposible daw na linisin at gibain ang sindikato sa loob ng City Hall pagdating sa procurement. Imposible daw na ipatupad ang pag-gobyerno na hindi puro mukha at pangalan ng politiko. Imposible daw ang marami sa mga gusto natin gawin. Pero nagawa po natin ang sinasabi nilang imposible doon. Paano po? Ano po ang sekreto? Galing ba ng ilan? Galing ba ng isang tao, ng isang grupo? Hindi po. Nagawa po natin sa Pasig yung sinasabi ng marami na imposible doon dahil ang taong bayan, ang mga Pasigenyo, ang ordinaryong mamamayan ay sumuporta sa mga pagbabago na ito. Kayo po yung nagbibigay sa amin ng lakas. Kaya maraming salamat kung kayo magsawa at suporta ng inyong, hindi po bilang individual ang sinasabi ko, hindi po ang suporta ninyo sa inyong lokal na pamahalaan. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Congratulations po. Maraming salamat sa ating City Mayor, Mayor Vico Soto. Yes. At syempre, rin ang ating Konsi Buboy Agustin.
Ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating Blessing and inauguration, tapagin na natin si Reverend Father Marcel para pangunahan. Ayan. Nandun na po. Halika po. Samahan niyo po kami sa ating multi-purpose hall for the ribbon cutting. Tuwain po natin ang lahat na opisyales ng Phase 2B1. Samahan niyo po kami. Ating mga city councilor. Yes. Officers, council owners. Atras kasi tayo, guys. Sige na, atras kasi tayo. Sige na, atras. Atras. Kapadaan naman natin ang VIP. Mahal pa natin. Officials, samahan niyo po kami dito sa harapan. Yan. Ronsi. Atras kasi tayo, guys. Sabay-sabay natin i-bless and inaugurate as kasi tayo sa ribbon cutting. Alright, in 3, 2, 1. Alright. Let us now put our servants in the presence of God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Brothers and sisters, in His own life, Jesus Christ clearly showed us the dignity of labor. When He became incarnate, the Word of the Father was known as the carpenter's son, and willingly worked with the tools of His trade. By working with His own hands, He transformed toil from being an inherited curse for sin into a source of blessings. If we do our work well, whatever it may be, and offer it to God, we purify ourselves, and through the labor of our hands and minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that joined to Christ the Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then and pray that He will shower His blessings on all who will work in this place. Listen now to the words of the Holy Gospel according to Mark. Jesus departed from the house of Jairus and came to His native place, accompanied by His disciples. When the Sabbath came, He began to teach in the synagogue, and many who heard Him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given Him? What mighty deeds are wrought by His hands? Is He not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph, and Judas and Simon? And are not His sisters here with us?" And they took offense at Him. The Gospel of the Lord. Our God created the world and filled it with marvelous signs of His power. He also blessed human toil from the very beginning, so that in modest imitation of the Creator's own goodness,
we might diligently devote ourselves to bringing creation to its perfection. Let us then offer our prayers to God, saying, Lord, graciously guide the work of our hands. Just repeat, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who gave us the command to work, so that by relying on our minds and our hands, we might devote ourselves to perfecting creation. Response, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, Lord, who willed that your Son, made flesh, for us should practice the carpenter's trade. Response, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who in Christ made the yoke of toil sweet and its burden light. Response, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who in your providence move us always to strive to do our best. Response, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who receive with favor the offering of our labor, so that it becomes an offering of penance, brings joy to our brothers and sisters, and helps the poor. Response, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who graciously choose bread and wine, the work of human hands, as the sacramental signs of the Eucharist. Response, Lord, graciously guide the work of our hands. Let us pray. O God, in your wise providence, you are glad to bless all human labor, the work of our hands and our minds. Grant that all who plan and conduct business in this building may, through your guidance and support, come to right decision and carry them out fairly. We ask this through Christ our Lord. To